Someone asked me kung ito bang sobrang init ng panahon ay may kinalaman sa end times. Okay. Tanungin ko po kayo, napansin niyo po ba na maski umuulan, bumabagyo, mas mainit pa rin ang panahon kesa malamig? Ito may sasabihin ako sa inyo sa Las Vegas po ito. Yung ibang kakilala namin doon sa Las Vegas, yung mga kamag-anak, sobrang init daw sa Las Vegas nung past month. Sobrang init, mainit pa raw dito sa atin sa Pilipinas. Because I was complaining upon talking to one of our relatives there. Sabi niya, naku, don't complain. Sabi niya, because here, mas mainit. Matindi ang init. At dun sa Amerika right now, nagkakaroon na rin ng parang mini-schedule yung papatayin ng tubig, papatayin ng ilaw, mga ganon. Bagay na hindi nangyayari dati, sabi niya. So, makikita niyo po rito yung mga superpower na bansa. Nakakaranas na rin ng ganyan. So, dito sa atin, alam naman natin, malimit tayong ini-schedulean ng papatayin ng tubig, papatayin ng ilaw, di ba? So, nagagalit tayo. We tend to complain, get angry, get mad. Pero, balik tayo doon sa tanong sa akin. Kanina lang kasi yun sabi niya, Pastor, ito po mga init ng panahon ngayon. May kinalaman ba ito sa end times? Ang sagot ko, yes. Dahil hindi pa naging mainit ang mundo kaysa sa init na meron tayo ngayon. Ngayon, pwede mong sabihin sa buong 12 months, pwede mong sabihin buong 12 months summer. Hindi ka rin nakakaramdam ng sobrang lamig maski December. Correct me if I'm wrong. Pero syempre, pag December talaga may time na nalalamig siya and all that, you know. Pero itong January, February, makinig po mabuti, importante ito. Itong January, February, as I observed, ano tawag dito? This year, early this year, matindi po yung naging trangkaso ko Kasi ang nangyari po, dati kapag ka January, nung ako po ay medyo bata pa noon, kapag ka January po, talagang mahina po talaga ako sa lamig. Pag January, talagang minsan inuubo ko, sinisipon ako and all that, you know, di ba? Oo. Pero ang dahilan noon, dahil malamig ang panahon. Pero ngayon, di ba po nangyari? Ganito po kasi, may part na ang lamig-lamig sa umaga, tapos iinit at mas iinit pa sa hapon. Tapos lalamig uli ng gabi. Ganun ang January natin ngayon, di ba? Pero malamig po yung gabi. Alam niyo kung bakit malamig ang gabi? Kasi walang nakasikat na araw. Sobrang init na po ng araw. Kaya nung nagkasakit ako nung January, ang dahilan noon, pinaghalong lamig at init. Hindi ko na pwedeng sabihin na, ay kasi malamig lang. Hindi. Dahil ang panahon, lamig at init. Yan po ang nangyari. Kaya itong panahon natin ngayon let's put our faith in Jesus. Yun lang magagawa natin. Huwag ka rin mag-complain dahil wala naman tayong magagawa. Gawin lang natin ang mga dapat nating gawin. Malay mo, mag-rapture na. Diba? Ako ayoko magsabi, pero itong init ba na ito ay may kinalaman din sa end times? Ang sagot ko, yes. Hinulaan po ng Bible yan. Painit ng planeta, ang sistema ng planeta. Actually, 30 years back, if you were going to read I think na-report ito sa Time Magazine, sabi nila, yung init ay cause nung yung ozone layer nabubutas na. That time 30 years ago, nabubutas na ang ozone layer. Malit pa akong bata noon. Malit pa bata. Sabi niya, yung ozone layer na susunog na. Ay, anong pakialam ko noon toddler lang yata ako noon, maliit na bata pa ako. Pero ang alam ko, yung mga magazine na yan kasi, habang lumalaki ako, nababasa ko po dito hanggang nasira na rin po. Kasi pagka, umuulan, pumapasok po dito sa sala yung tubig, nababasa yung mga gamit. Yun, nabasa po yun, naanod or something. Hindi ko na po nakita yung mga magazine yan. Pero doon ako una nagkaroon ng kamalayan na meron pala talagang pagkasira ang ozone layer. So, yes. Pero you cannot say na, napupuot ang Diyos kasi mainit. Hindi po. Talagang lahat ng puot ng Diyos inilagay na kay Jesus. Yung nakapako siya sa cross. Lahat ng puot ng Diyos. Tandaan nyo, today is the age of grace. Hinaanyayahan lahat ni Jesus Christ ang mga tao sa Kanya. He wants everyone to be saved hanggat maaari lang. Diba? Pero ang tao matigas Anong ginagawa? TikTok maghapon, Instagram, Facebook. Hindi po masama yan. Maganda po yan. Nakaka-enjoy po kayong TikTok. Lalo na kung ilalagay mo ng mga Word of God. Diba? Oo.
maganda yan. Pero, syempre, ano ba ang nilalagay mo? Yun lang ang tanong. So, ito na pong gusto ko sabihin to. Ito pong init na ito sobrang init po ata. Huwag nang hanapin yung nakaraan. Huwag nang hanapin na, hindi na babalik ang nakaraan. May nakausap kasi ako kanina, sabi niya, alam mo, nung bata ako, matanda na kasi ito eh, noong 1960s, ako po, ilang taon pa bago, ilang dekada pa bago ako panganak niyan, kako. Sabi niya gano'n, nung dekada 60s, pagka talagang tag-ulan na, sabi niya. Mararamdaman mo na talaga, tag-ulan na, hanggang papalamig na ng palamig, hanggang nagbeber. Tama po yon, hanggang nagbeber na. Pagpasok ka ng September, mararamdaman mo na yung simoy Pasko. Ayun, excited na rin mga tao, magpapatugtog ng music ng Pasko. O ngayon, pwede mo pa rin kayo magpatugtog ng music ng Pasko, pero hindi na rin masyadong feel dahil mainit na. Mainit ang panahon. Sobra po mainit ang panahon. So, yung mga bagyo yan, gusto ko sabihin, yung mga bagyong yan, nagkokos din po yan ng init. Kaya dito po sa amin sa Espanya, dito po sa Sampaloc, sa daming mga naputol na puno dati, kaya yan, nagbabaha po. Ewan ko pero sa akin, teorya ko lang naman po yan. Kahit naman po saan Yan naman po masasabi ko dyan. Okay, pero kung hindi naman din puputulin daw yung puno, baka mag-cause din naman ng mas malala pang pinsala, baka magbagsakan, kaya pinutol na lang. May point din naman po. Pero ang nakikita ko talagang end times lang talaga. Wala na tayong, sana bumalik yung ganito. Ay wala na, hindi na babalik yan. Huwag ka nang ganyan, huwag nang ganyan. Hindi na babalik ang nakaraan. Okay, tandaan niyo yan huwag kayo nabubuhay sa nakaraan. Hindi magandang ugali yan. Oo, it's not good. Live by the present. Tandaan nyo, Jesus Christ is the God of now. Siguro yung iba sana ganun uli. Kasi maganda raw ang panahon noon, mapresko, madali ang pera. Kaya, let's say that. Pero itong panahon naman natin ngayon, may maganda rin naman ngayon. Ngayon, digital age tayo, mas maganda. Di ba? Mas nakakagawa tayo ng mga vlogs tungkol kay Jesus. Gamitin natin yung mga modern technology na ito para ipahayag ang kingdom ni Jesus. Para ipahayag yung nalalapit niyang pag-rapture sa atin. Magra-rapture, papayag ka, maiiwan yung mga mahal mo sa buhay na hindi mo napagpahayagan ng Word of God, ng grace of Jesus. Grace Grace. Dapat ang ipahayag mo. Huwag ka magpapahayag ng takot. Huwag ka magpapahayag ng iba nananakot. Puro impyerno, puro ganyan. Kailangan daw i-preach ang impyerno. Ayun na lang. Pag Kristiyano ka na, ipipreach mo yung solusyon sa kasalanan. Hindi yung mismong pupuntahan ng mga makasalanan. Hindi gano'n. Yung solusyon. Preach the solution. And that solution is no other than the Lord Jesus Himself. Bye-bye.